taong 2006, kausuhan na noon ng Nokia phone. Tumawag si Mrs. Zenaida sa anak nito mula Pangasinan sa Baguio dahil doon nag-aaral ang anak nito na si Sia Villanueva. Pero ang problema, hindi na sumagot si Sia Villanueva ng gabing iyon at ayon sa investigasyon ng mga pulis, bandang alas 5 ng hapon, pumunta ito sa boarding house niya sa bandang Aurora Hill sa Baguio na kung saan ay pinamamahalaan at pagmamay-ari naman ng tito niyang si Donato o Nato Villanueva na nasa 61 years old na. At ayon naman sa unang nangyari, bago siya pumunta ng Aurora Hill ay nagpaalam pa ito sa tawag na baka uuwi muna siya at may sasabihin itong importante sa kanila. Ang sabi niya ay, "Ma, sandali lang, may mga kukunin lang akong mga gamit sa boarding." Normal lang naman ang boses nito na parang wala namang indikasyon na yun na pala ang huling beses na maririnig siyang normal sa tawag dahil pagsapit ng gabi, nagsimulang magbago ang lahat. Una, hindi lang siya sumasagot sa tawag. Sumunod tuluyang nag-off ang cellphone niya hanggang sa lumalim ang gabi at ang simpleng pag-aalala ay naging kaba. Tapos naging takot sa pakiramdam ng kanyang ina na nasa Pangasinan. Pagsapit ng hating gabi, hindi na mapakali ang pamilya niya sa Pangasinan. Hindi kasi normal na ganoon si Zia dahil sa pagkakakilala ng kanyang mga magulang sa kanya. Bukod sa napakaganda nito, ay mabait at masunuring bata si Sia at kahit nasa Baguio City pa siya noon na nag-aaral at nagbo-boarding ay hindi pumalya sa pagtawag gabi-gabi sa kanilang bahay sa Pangasinan para ipaalam sa kanyang mga magulang na ayos ang kalagayan niya. Halos 2 taon na noon si Zia na nag-aaral sa isang universidad sa Baguio at hindi pa nangyayari ang ganito kaya laking pagtataka at pag-aalala na lang ang naramdaman ng mga magulang nang hindi nila ito makontak. Dahil dito ay tinawagan naman nila si Nato Villanueva, ang kapatid ng tatay ni Zia na si Rafael Villanueva. Nakatatandang kapatid niya itong si Nato. Sumagot naman siya at nang tanungin nila kung alam niya ba kung saan nagpunta ang pamangkin nito kasi nga siya ang may-ari ng boarding. Pero ang sabi naman ni Nato ay hindi niya alam dahil wala raw siya sa paupahan niyang bahay. Nasa market daw siya at may inaasikaso pa. Pero sabi naman niya na hahanapin niya si Zia pagdating niya sa boarding o sa bahay niya. Pero lingid sa kaalaman ng mga magulang ni Zia dito sa Pangasinan na puro kasinungalingan lang ang sinasabi ni Nato sa telepono dahil hindi nila alam na si Nato mismo ay karelasyon ng kanilang anak. Paano? Tanong ninyo mga kaibigan. Kaya nga iyan ang sasagutin nating kaso ngayon. Ang relasyon ng magtiyo na nakabase pa rin ang kwento sa true to life story. So itong si Sia, mga kaibigan, ay maganda at dalaga pang babae noong mga panahong ito. Tubong San Carlos, Pangasinan si Sia at ang buhay nila doon ay sakto lang naman na makakain sa isang araw. Yung tipong isang kahit isang tuka. Pero may bahay naman sila. Yung tipikal na bahay sa probinsya. At sa likod bahay naman nila ay mayroon silang 2 maliit na fish pond. Pero kahit ganoon ay hindi sumasapat ang kinikita ng kanyang ama para siya ay mapag-aral nito ng kolehiyo. Kaya ilang taon ding natingga noon si Sia sa kanilang bahay nang matapos ito ng high school. Kasi nga wala ngang pampaaral sa kanya ang kanyang mga magulang. May kapatid naman si Sia noon na nag-aaral, lalaki. Pero bata pa, elementarya pa lamang. Nang dumating ang araw na naisipan ng pamilya na mamasyal sila ng Baguio sa tito nga niya mismo dahil doon nakapangasawa at nagnegosyo ang tito niyang si Donato. Kaya doon na iyon nakatira. At pagdating mga nila sa Baguio, pagkatapos nilang mamasyal ay pumunta nga sila sa bahay ni Donato. At dito na napansin ni Donato ang sobrang ganda ng pamangkin niya. Aba, ito na ba yung si Sia? Noon bata pa ito nang umalis ako sa San Carlos Dalaga na pala. Wika ni Donato sa kapatid niyang lalaki nang nagmano sa kanya si Zia at ang kapatid nito. At mula ng mga oras na iyon ay hindi na natanggal ang tingin ng matanda kay Zia. Kakaiba ang tingin nito hanggang sa harapan ng mesa na kumakain sila. Nang habang kumakain sila, ay nabanggit naman ng asawa ni Donato
at natanong nito kay Zia kung nag-aaral ba ito, at ang sagot naman ng magulang ni Zia ay hindi dahil nga sa kapos sila sa pera. Nang biglang nag-alok ang asawa ni Donato, "Ay naku iha, malapit lang dito ang universidad sa amin, baka gusto mong mag-aral dito." Wika ng asawa ni Donato na mabagal magsalita kasi mahina ito at hindi na rin nakakapaglakad dahil putol na ang isang paa dahil sa diabetes. Sa madaling sabi, may sakit na ang asawa ni Donato noon. At sa usapan nga nila, sabi naman ng ama ni Zia na kahit gusto nilang makapag-aral siya ay wala naman silang panggastos. Napakamot pa ng ulo si Rafael Villanueva noon. Nang sumingit ang asawa ni Donato, "Ay walang problema Rafael, kung gusto ninyo o ni Zia, tumulong na lang siya sa kantina namin sa taas sa may highway at kami na ang sasagot ng pag-aaral niya," sabi ng asawa ni Nato. Doon ay biglang sumingit naman si Donato. "Ay oo nga, magandang ideya yan. Tutulungan ka namin iha, tsaka may mga bakanting paupahan kami sa taas kaya pwede ka na ring mag-boarding doon para makapag-aral ka na," sabi ni Donato. Natuwa ang buong pamilya ni Rafael Villanueva sa alok ng kanyang kapatid dahil parang ang bait nga naman ni Donato at ng asawa niya dahil tutulungan nila ang anak nilang si Zia. Kaya noong araw ding iyon bago umalis sila Rafael sa Baguio, ay napagkasunduan na nga ng magkapatid na pag-aaralin ni Donato si Zia sa Baguio. Basta tutulong lang siya sa mga gawain sa kantina nila sa taas. 3 palapag kasi yung bahay o building nila Nato. At sa tuktok pa lang noon ay nandoon pa lang yung highway. Alam nyo naman ang landscape sa Baguio kaya ganoon. Masasabing may kaya na kasi si Donato noon dahil bukod sa mga paupahan nito na boarding o mga bahay sa Baguio, ay mayroon din silang malaking tindahan ng strawberry jam at iba pang palaman na sila na ang gumagawa kasama ang mga tauhan niya. Kaya mapera naman si Donato. Tapos na rin naman ang kanyang 2 anak at may kanya-kanya na ring buhay at pamilya. Kaya ang siste, parang si Donato, ang asawa nito, at si Zia ang magkakasama noon sa bahay nang magsimula nang ang mag-aral si Zia sa Baguio. At noong nasa Baguio nga si Zia ay parang naging maayos ang lahat. Maayos ang pag-uumpisa ng kanyang pag-aaral at kampante ang kanyang mga magulang dahil alam nilang nasa mabuting kamay ang kanilang anak dahil kamag-anak nga naman nila si Donato. Pero iyon ay akala lang nila. Hindi nagtagal ay binilhan ni Donato ng cellphone si Zia at pati na rin ang mga magulang nito para daw may communication sila kahit nasa Baguio si Zia. Lalong natuwa si Rafael noon sa kuya nitong si Nato. Pero hindi nila alam na ang lahat pala ng pabor na iyon ay kapalit na ang puri o katawan ng kanilang anak. Nang dumating ang araw na namatay na ang asawa ni Donato dahil sa sakit nito, doon ay dumalaw pa si Rafael at pansin niyang maayos din naman ang kalagayan ng kanyang anak. Pero lingid sa kaalaman niya na may relasyon na noon ang kapatid niya at ang anak bago pa mamatay ang asawa ni Donato. Dahil ayon sa interogasyon ng mga pulis kay Zia noong nagkatikluhan. Ayon din sa kanya na noong unang araw na napunta siya sa kanyang tito na si Nato ay panay ang regalo ng matanda sa kanya ng kuwintas o alahas. Yung tipong sinilaw daw siya ng kanyang tito sa mga material na bagay. At dahil naman sa salat nga sa mga kagamitan, itong si Zia ay tuwang-tuwa naman ito. Hanggang sa isang gabi na siningil nga siya ng kanyang tito na si Nato sa utang nito. Pero hindi pera ang kinuha ni Nato dahil ginapang siya nito sa kanyang kwarto at kinuha nga ang kanyang pagkababae. Isang bagay na hindi naman tinanggihan ni Zia, pero ang palusot naman ni Zia ay dahil ito sa bata pa siya at madali siyang mamanipula. Pero simula noong nakuha na nga ni Nato ang pagkababae ni Zia, ay naging tuloy-tuloy na ang kanilang relasyon. Mabait at galante daw noong una ang tito niya sa kanya, pero habang tumatagal ay nagiging mahigpit na ito sa kanya sa oras ng pag-uwi at sa oras na gustong magparaos ng tito niya sa kanya. Hanggang sa nalaman ni Nato na nagkaroon ng boyfriend si Zia sa kanilang paaralan ay doon na nagkandalit-seletse ang lahat. Madalas nang magalit si Nato sa kanya at minsan ay sinasaktan na siya nito. Alam ni Zia na pansamantala lang ang relasyon nila ng kanyang tito
Dahil nga, bawal ito at tito nga niya sinato. Pero para sa mga pulis ay maaring nagpapanggap din lang si Zia na siya ang biktima at ginamit din niya ang pagkakataon para magkaroon siya ng pera kahit na ang kapalit nito ay ang puday niya. Pero dumating na sa puntong unti-unting nagbago si Zia Villanueva. Hindi na siya ganoon katahimik. Hindi na rin siya basta sumusunod sa loob ng ilang buwan kay Donato. Napansin ng mga taong malapit sa kanya at mga kamag-aral na parang may bigat na lagi niyang dala. Parang lagi itong may problema o isang lihim na gusto na niyang sabihin. At iyon nga ay ang bawal na relasyon nila ni Donato. At dumating ang punto na hindi na niya kayang magpanggap. Nagsimula siyang umiwas kay Donato. Hindi na niya sinasagot ang mga tawag. Hindi na rin siya sumasama kapag siya ang nagyayaya. Sa bawat pagtatangka niyang lumayo ay lalo namang humahabol itong si Donato. Isang bagay na kinagalit ni Nato dahil parang nawalan na siya ng kontrol sa pamangkin niya, nakarelasyon niya. Ang dating kalmado at mahinahong tiyuhin ay unti-unting nagbago. Nagsimula sa paulit-ulit na tawag hanggang madaling araw. Kapag hindi sinasagot, sunod-sunod na mensahe ang pumapasok. Nasaan ka? Sino kasama mo? Hindi mo ako pwedeng iwan. Mula sa lambing, naging paninisi. Mula sa paninisi, naging pagbabanta. Isang gabi, tumawag siya kay Zia nang umiiyak. Sige, iwan mo ako. Wala na rin naman akong dahilan para mabuhay. Nagdradrama pa raw ang matanda noon na parang bata. Pero hindi na natitinag si Zia o naaawa dahil alam niyang magaling magpanggap si Donato. Ayoko na. Tama na. Hindi ito tama, tito. Wika ni Zia na noon ay nasa parte ng Baguio pero hindi na sa boarding house ni Donato kundi sa boarding house ng boyfriend nito. Tumahimik si Donato sa kabilang linya sa nasabing iyon ni Zia dahil alam ni Donato na gusto ng tuluyang kumalas ni Zia sa kanya. Mula noon, naging makulit pa rin si Donato sa cellphone. Palagian ang tawag niya kay Zia pero hindi na siya sinasagot. Ilang araw din na nasa labas ng eskwelahan si Donato na parang nag-aabang. Parang bang gusto niyang i-corner si Zia at dalhin sa kanyang bahay. Parang obses na obses ang matanda kay Zia. Pero ilang araw din pala na hindi pumasok si Zia at nasa boarding lang ito ng boyfriend niya. Hanggang sa dumating ang isang araw. Mainit ang hangin ng araw na yon sa Baguio. Pero mas mainit ang pakiramdam ni Zia Villanueva habang papunta siya sa bahay ng tito niya. Pero hindi ito para ayusin ang lahat sa kanila dahil nakapagdesisyon na si Zia na kunin ang mga gamit niya sa lugar ng tito niya at uuwi na siya ng Pangasinan dahil alam niya na hindi na rin siya pag-aaralin ng tito niya kung hindi na niya ito pagbibigyan sa kama. Tahimik ang lugar ng boarding nang dumating siya. Parang wala na yung ibang nagbo-boarding. Pumasok na sa paaralan. Ang akala ni Zia noon ay wala si Donato. Pero nang nakapasok na siya sa kanyang kwarto para kunin ang kanyang mga gamit, ay nanlaki ang mga mata ni Zia nang bigla na lang pumasok sa pintuan ng kanyang kwarto si Donato. Zia, mahina niyang sabi. Wala namang emosyon ang mukha ng dalaga. Direkta ang tingin. Tapusin na natin to. Tigilan mo na ko kundi isusumbong kita sa tatay ko. Uuwi na ko ng Pangasinan, tito, sabi ni Zia. Sa simula, kalmado ang usapan habang nag-iimpake na si Zia. Pilit na kinakausap ni Donato si Zia. Binabalikan ng nakaraan, ang mga alaala, ang mga bagay na para sa kanya ay totoo. Pero sa bawat salita niya, lalo lamang tumitigas ang desisyon ng dalaga na aalis na nga siya. Ayoko na. Hindi ko na masikmura ang kababoyang ginagawa natin, tito. Naiintindihan mo ba? Matigas na sagot ni Zia. Doon ay biglang nagbago ang aura ni Donato. May iba ka na, no? Tanong niya. Pero hindi na iyon tanong. Akusasyon na agad. Hindi sumagot si Zia. At doon tuluyang nabasag ang natitirang kontrol ng matanda sa sarili dahil sa galit niya. Lumapit siya, mabilis, biglaan. Hinawakan niya ang braso ni Zia. Hindi mo ako pwedeng iwan, mariin niyang sabi. Sinubukang kumawala ng dalaga. Bitawan mo ko. Pero lalo lamang humigpit ang hawak ni Donato sa kanya. At sa isang iglap lamang ay tuluyang naging brutal ang mga eksena. Itinulak siya ni Donato sa kama. Nagpumiglas si Zia. Sumisigaw siya pero walang makarinig.
Pinipilit pa siyang hubaran ng matanda dahil gusto nitong makipagtalik, pero lumaban si Zia. Ngunit sa galit, takot at komosyon, umakyat ang kamay ni Donato sa leeg ni Zia at napahigpit ang pagkakahawak niya dito. Sinasakal na siya ng tito niyang si Donato. Sinubukan pa rin ng dalaga na lumaban. Kumapit, kumalmot, at huminga ng hangin. Pero unti-unting nanghina ang kanyang katawan. Hanggang sa tuluyang tumigil si Donato dahil hindi na gumagalaw si Zia. Napatayo si Donato, hingal na hingal ito, nanginginig ang kamay. Tinitigan niya ang katawan ng pamangkin niya sa harap niya, hindi na gumagalaw. Sa takot ni Donato na baka napatay niya si Zia, iniwan niya si Zia roon. Walang malay, sugatan, at halos wala nang ang buhay. At iyon na rin pala yung hapon na huling tawag ni Zia sa mga magulang niya sa Pangasinan. Kaya hindi na rin nila ito makontak ng gabi. Pero kinaumagahan, nakatanggap ng tawag ang mga magulang ni Zia sa Pangasinan mula sa isang lalaki na nagpakilalang nobyo raw ito ni Zia. At dito na, nagmamadaling umakyat at pumunta si Rafael Villanueva sa Baguio dahil sa nalaman nila. At dito na nagsimula ang investigasyon ng kaso nang nasa Baguio na ang ama ni Zia. At sa pagkakataong ito, pinaghahanap na ng mga pulis itong si Donato dahil buhay pa pala itong si Zia at nakalabas ito ng kwarto niya na magdidilim na. Hinanap niya ang cellphone niya pero wala. Kaya kahit hinang-hina siya noon, ay pinilit ang sarili na makitawag na lang sa makikita niya sa daan. At ang unang tinawagan nito na sumaklolo sa kanyang paglalakad sa daan ay ang boyfriend niya. Kaya nang tumawag ang nobyo ni Zia, ay nasa presinto na sila ng umagang iyon. Kaya umakyat nga ng Baguio ang ama niya dahil sinabi na lahat ni Zia ang ginawang kababuyan sa kanya ng kanyang tito na si Donato. Nagpupuyos sa galit ang ama ni Zia nang dumating ito. At doon nagsimula ang tunay na investigasyon. Pinuntahan ng mga pulis ang nasabing lugar ni Donato at ang kwartong tinutuluyan ni Zia. Napansin ng mga operatiba ang kaguluhan ng kwarto na parang may naganap nga na pisikal na pagtatalo sa loob. Habang kinakalap ang mga ebidensya, isang bagay ang nakita ng mga pulis sa labas ng bintana ni Zia sa pinakababa na parang gutter ng tubig na gawa sa konkretong bahagi ay isang bagay na parang durog-durog. Nang makuha ito ng mga pulis, ay cellphone pala yun at iyon ang cellphone ni Zia na maaaring itinapon ni Donato noong oras na muntik na nga siyang mapatay nito. Nang biglang may dumating na impormasyon mula sa mga kapitbahay ni Donato sa taas ng highway, nandoon lang daw si Donato sa palengke, sa pwesto nila na nagbebenta ng strawberry jam. Agad na pinuntahan nila ito at naabutan nga nila si Donato. Sa una, kalmado siyang humarap sa mga pulis. Maayos ang sagot, walang kaba. Ang kwento niya, wala siyang alam sa paratang sa kanya, wala siyang kinalaman. Ngunit nang dalhin siya sa presinto para sa masusing interogasyon, nang makita niya bigla si Zia, ay nanlaki ang mga mata ni Donato na parang nakakita siya ng multo. Doon na nabuo ang huling piraso ng katotohanan. Dahil alam ni Donato na wala na siyang lusot dahil si Zia na mismo ang naroon. Agad na inaresto si Donato Villanueva. Sa simula, itinanggi pa rin niya ang paratang ng attempted murder. Pero sa harap ng sunod-sunod na ebidensya, call records, pisikal na bakas, mga kalmot sa kamay niya dahil sa panlalaban ni Zia at mismong salaysay ng biktima, ay unti-unti siyang bumigay hanggang sa tuluyan na siyang nagsalita. Halos gusto na siyang patayin noon ni Rafael ang kuya nitong si Donato. "Hindi ko sinasadya, nagalit lang ako. Mahal ko kasi ang anak mo," sabi pa nito. "Gago, dugo mo yan, parang anak mo na yan. Hindi ka ba nandiri sa ginawa mo?" Sigaw ni Rafael Villanueva sa presinto. Kaya huli na ang lahat kay Donato. Ang kaso ay hindi na simpleng relasyon ng magtiyo. Isa na itong malinaw na attempted murder o pagtatangka ng pagpatay sa isang babae, pang-aabuso at pagtataksil sa sarili nitong kadugo. Sa korte, walang kahit anong paliwanag ang makakapagpabura sa ginawa niya. Sa huli, nahatulan si Donato, guilty of attempted murder. Napatunayang sinakal at sinaktan niya si Zia. Dahil hindi siya namatay,
Kinasuhan siya ng attempted murder. Sa korte, napatunayang may intent siyang pumatay at ginamit pa niya ang tiwala bilang tiyuhin ni Zia. Hinatulan siya ng 5 hanggang 6 na taon na pagkakakulong. Kay Zia naman ay hindi na nga nito natapos ang pag-aaral dahil sa mga nangyari sa kanya. Pero nabuhay siya. Sa huling balita, nang lumaon ay napangasawa rin ni Zia ang naging boyfriend nito sa Baguio at kasalukuyan na silang nakatira sa La Union. At ang aral sa kwento, pinapatunayan lamang nito na minsan ang tunay na demonyo ay hindi laging nasa dilim, kundi nasa loob din ito ng taong pinagkakatiwalaan mo.